Nakikita nyo naman po na napakalakas po ng ulan dito at sinamahan pa po talaga ng malakas na hangin. Kakawat ko lang po sa trabaho at time check muna tayo, 7:15 na ng gabi. Bale, papauwi na rin po ako at nakikita nyo naman po na napakalakas po ng ulan dito at sinamahan pa po talaga ng malakas na hangin. Dahil dito po sa amin, nakakaramdam na po kami ng bagyo dito. Kaya papansin nyo rin guys na naramdam na namin yung hangin simula ngayong oras po. Talagang papalapit na po kasi yung bagyo dito sa lugar namin. Anyways, pauwi na po ako ng bahay para makapagpalit na rin ako at makaligo na rin dahil medyo basa na rin po ako ng ulan. Bad news nga po, napunit po yung kapote ko sa bandang pantalon. Kaya ang nangyari po, ito po, napasa na po yung pantalon ko at hindi ko na po ginamit yung kapote at ito na lang yung ginamit ko. Nung umuwi ka kanina, malakas pa yung ulan, no? Lakas, no? Pati hangin. Medyo no? Nakaka-hassle din magbisikleta, no? Shell. Buti pa sana kung patag yung daan pauwi sa atin. Kaso pataas. Diba? May pataas, pababa. Dalawang bridge. So nakakatakot mag-bike pag pababa. Tapos di ka din mapag-bike pataas kasi nga madulas. Maulan, di ba? So okay po, may balita nga po pala ako sa inyo dito sa Japan. At napapansin nyo nga po kanina na bago ako umuwi ng bahay na nakita nyo po na malakas po yung ulan tsaka sinabayan po ng malakas na hangin. Dahil meron na pong bagyo dito sa Japan. At ito ipapakita ko po sa inyo yung weather dito sa Japan. At ayun nga, as of June 2 po ngayon dumaan na po siya sa Okinawa region. And by tomorrow, madaling araw or pagdating ng umaga, saka po natin mararamdaman yung bagyo dito. Kaya sa mga kababayan po natin na nandito sa Japan, magdoble ingat po tayo. At hanggat maaari, iwasan po nating lumabas ng ganitong oras, lalong-lalo na po paggabi. Kasi po itong bagyo na to is may kalakasan po talaga. Ang pangalan nga po pala ng bagyo dito sa international name ay si Typhoon Jangmi. Pero dito po sa Japan, ang pag-iisip nila ng mga pangalan dito sa mga bagyo ay by numbers po yan. So dito po is Typhoon number 6 na po. Pero sa atin sa Pilipinas, ang pangalan yan is alphabetical yan, A, B, C, D. Kaya yun po yung pinagkaiba nila. Pero nakikita nyo naman po dito sa picture na hindi naman po magla-landfall yung bagyo dito sa Japan. Pero ipag-pray po natin na sana humina or mawala na po yung bagyo. Para na rin po ito sa kaligtasan natin dahil kahit na anong trahedya po is nakakatakot po talaga para sa atin. Kaya ayun po, always ready po tayo at syempre lagi po tayong manood ng balita. Lalong-lalo na po may bagyo po dito sa Japan. So bale, papakita ko sa inyo yung kalagayan dito sa labas as of, oras na ba? As of 8:40 ng gabi. Kaya naririnig ko po yung kalabog dito sa bintana namin, yung kalabog ng ulan tsaka hangin. Ayan, sa ngayon wala pa po Kanina lang kasi meron po. Ayun po guys, lakas ng hangin. Tingnan po natin sa baba. Yan, medyo ramdam po yung hangin dito ngayon. Tumatalsik yung ulan dito sa amin. Sarado na natin. So, kahit na malakas po yung bagyo, tuloy pa rin po yung trabaho namin bukas kasi nga po hindi po uso yung suspension sa amin. Lalong-lalo na po nandito po tayo sa Japan. Kaya napapansin nyo po yun guys, sa tuwing may bagyo, talagang tuloy pa rin yung work. At bukas na lang po ulit, i-update ko na lang po kayo pag gising po natin ng umaga bago po tayo pumasok sa work. Dahil hanggang bukas po mararamdaman pa rin natin yung bagyo. Good morning guys! So ayun po, kakagising ko lang po. Time check muna tayo, 7:10 na ng umaga. So bago po tayo pumasok sa work, kakain na muna tayo ng almusal.
Bale, hindi po kami masyadong nakatulog kayo ng madaling araw kasi po sa sobrang lakas ng hangin. Kaya alerto po kami. Yun nga po, nakikita nyo sa video kanina na, na ganun po kalakas yung hangin na nafe-feel namin. Kaya ramdam na po yung bagyo dito sa amin. Ang pinaka naapektuhan nga po pala sa bagyo na to is yung part po ng Okinawa. Talagang dami pong mga nasira doon. At ipag-pray po natin sila na sana safe po silang lahat doon at wala pong nasaktan. Ito po yung kalagayan ng panahon dito. May hangin pa naman pong naramdaman dito. Pero hindi na po siya ganito kalakas. Di po tulad nung kanina madaling araw. Kain na po tayo at ito yung ulam natin. Picadillo, yung niluto po ni Rika Chang nung kagabi. Pakita ko po sa inyo. Wow! Yan. Time check, 7:30 na ng umaga. At papasok na po tayo sa work kahit na buwabagyo pa rin po. Syempre, hindi pa rin po uso yung, yung work suspension sa amin. Dahil nga po nandito tayo sa Japan. Weather check, 22 degrees Celsius po. At uulan po hanggang mamayang 12 ng tanghali. So nakikita nyo naman po dito sa may weather app natin dito sa baba. Kaya ito po, papasok na tayo sa work kahit na umuulan po. Buti na lang po hindi po kasama yung malakas na hangin dito. Kaka-out ko lang po sa trabaho at time check muna tayo. 7:10 na ng gabi. Good news nga po pala, maganda na ulit yung panahon dito sa amin. Kasi bandang tanghali po, doon na po nag-start na na sumikat yung araw. At after nun, hindi na po siya umulan ulit. Kaya nakikita nyo po na maganda na ang panahon at back to normal na po. Kaya ito po yung experience namin dito tuwing buwabagyo po. Talagang hindi po nagtatagal. As in, mabilis ang daan po dito sa amin. But anyways, pauwi na rin po ako ng bahay. Bale, kakain na po ako ng hapunan kasama si Rika Chang. At makabawi na rin sa tulog mamaya. Kasi po nung kagabi, hindi po kami masyadong nakatulog dahil na rin po sa bagyo. Kakauwi ko lang po ng bahay at syempre kakain na po tayo ng dinner. Bali si Rika Chang nga po kakatapos lang din maglaba. Ayan naglaba. Himala, ba't ang sipag mo maglaba ngayon? Pag Wednesday yun. Wednesday. Dati, Sabado gano'n. Para mabawasan na, no? Oo. Ay, bedsheet matago na. Anyways, nung nakauwi ka kanina, may umuulan pa ba nun? Or maaraw na? Maaraw na. Biglang umaraw, no? Oo, nagulat ako. Ang bilis ng bagyo, no? Kaya nga. Parang dumaan ng saglit, tapos wala na. Tapos lahat kami naghihintay ng suspension. Kaso, Parang wala pang 10 a.m. na cancel na yung warning. ang bilis, no? Kahit malakas yung hangin pa rin kanina. Kinancel pa rin yung warning. Oo, kinancel pa rin yung warning. Pero konti ng mga batang Pumasok. Oo. Ang ordinance pala sa mga city, kapag ganon, kahit kinancel na, nasa magulang na daw kung ipapapasok yung mga bata. Basta yung school, may pasok pa rin. Hindi kasi uso yung yung mga suspension pag dito sa Japan. Ang inisip ko lang, paano kung yung mga bata pumapasok mag-isa? Kaya nga. Subugan niyang bumabag, yung malakas pa rin yung Hirap, no? hangin. Papapasukin mo pa yung anak mo. Mga work is life talaga mga hapon Kaya nga Ito po yung ulam namin ngayon. May naiwan pang picadillo sa niluto ni Rika Chang kagabi. Kasi si Rika Chang po talaga, grabe siya magluto. Sobrang sarap po. Kaya tumataba po tayo